tong kay Pulong. Oo, alam nyo ba mga kababayan na andito po Ma'am Brinda, tulog po sila. Alam nyo ba mga kababayan na may bagong buwelta ngayon, itong si Pulong Duterte kay PBBM. Oo. May bagong tirada ngayon si Pulong mga kababayan. At ito po ay aking nakalap sa Politico News page. Oo, yung website nila. Ito po mga kababayan sa Politico website. Ayan, kita nyo naman po dyan, di ba? Politico. Ayan, si Pulong. Oh. So, ito po ang kanyang komento, mga kababayan. Patungkol kasi ito noong bumisita ang Philippine Embassy doon kay Digong sa ICC. Yun nga, ang sabi nga ni Sara Duterte, kinundi na nga ito ni Vice President Sara na kung saan ay nasa panganib daw or peligro daw ang buhay ng tatay niya dahil binisita daw ito ng Philippine Embassy nang hindi ipinaalam sa pamilya. Ngunit mga kababayan, ang nalabas nga sa balita na hindi naman daw po ito papasukin, di ba? Hindi naman daw po ito papasukin ng ICC, itong representante ng Philippine Embassy kay Digong kung hindi po sinang-ayunan or kung walang consent mismo kay Digong. So si Digong po mismo ang nagpayag na papasukin ang Philippine Embassy. And kay Roy Maganis, may galab shoutout po. And kay Arlene Orleans, and kay Ma'am Zoe, and kay Lynn Sulat, may galab shoutout po. So, yun po ang kanyang sinabi. Ma'am Maria Javier, meron pa po tayong live ulit mamaya. Iba pa po ito. So, ito po ang sabi ni Pulong mga kababayan. Bangag nga pisot. Ibig sabihin bangag nga pisot, ayan. Bangag nga pisot. So, sa Bisaya term kasi ito mga kababayan. Actually, ibig sabihin ng bangag sa amin, butas. Sa Bisaya kasi, ang ibig sabihin ng bangag is butas. Sa Tagalog kasi, ang ibig sabihin ng bangag ay may something, may kitoy-kitoy. Ma'am Tim Ace, and kay Ma'am Yuki Sawaki, and Ria De Leon, and kay Jessica Mamerto, hello po. So, sabi niya dito, bangag nga pisot. So, ibig sabihin, adik na supot. Ang pisot kasi sa Bisaya, supot sa Tagalog. So, ito ang sabi, bangag nga pisot, Pulong Duterte, rage at praning Marcos after welfare check on Rodrigo Duterte. So ito po nakalagay dito sa politico.com mga kababayan, Davao City Representative Paulo Duterte is absolutely infuriated with President Ferdinand Marcos Jr. According Duterte, Marcos should have just killed his father, former President Duterte, just to end his paranoia. Oo, ang sabi dito ni Pulong. Ito po ang sabi niya mga kababayan, pinatay mo na lang sana si PRRD. Para mawala na yung pagkapraning mo. Yan lang ba kinayang isipin ng utak mo? Sabi ni Pulong Duterte. Ngayon, Pulong also branded Marcos as the most corrupt and hated president in the country following the arrest of his dad and surrender to the ICC. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, isa lang masasabi ko. Sinabi pa nga ni Pulong dito na si PBBM daw ang most hated president in the Philippines. Naku, parang hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Kasi noong rally, parang lahat naman galit kay Duterte. Kasi ito, maniwala na sana ako mga kababayan na si PBBM ang most hated president daw in the Philippines. Maniwala na sana ako. Ang problema mga kababayan, kung si PBBM ang most hated president in the Philippines, bakit sa rally tinaboy ng mga relihista? Bakit tinaboy ng mga relihista yung kampo ni Duterte? Isa na dyan yung mga DDS na hindi naman umabot ng 200 doon sa EDSA. At pangalawa, itong si Chavit Singson nakapituko sa mga Duterte kasi nga alam naman niya na hindi siya nakapakinabang kay PBBM. Alam niya na sa sunod eleksyon, mapapakinabangan niya si Sara. Ang tanong, mananalo ba? Diba? So ngayon mga kababayan, hindi ko lang sure mga kababayan, ito kasi ang sabi ni Pulong. Pinatay mo na lang sana si PRRD para wala na yung pagkapraning mo. Yan lang ba ang kinayang isipin ng utak mo? Sabi ni Pulong, akala mo ba matatahimik ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD?
you will go down as the worst, most corrupt, and most hated president in this country. And we, the people, will make sure that you will answer for that, sabi ni Pulong. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, maniwala na sana ako sa mga sinasabi. Ang problema, mga kababayan, no? Hindi po kasi kami tulog. Kung ang pakiramdam ng mga Duterte, marami pa rin silang supporter, and then, tayo na lang po ang mag-adjust. Diba? J. Alvine Armada, Miguel of shoutout po. Yeah? Kung pakiramdam nitong mga anak ni Digong, marami pa rin nagmamahal sa kanila. Yeah? At marami pa rin sumuporta kay Digong, pakiramdam lang nila yan. Diba? Kasi kung tutuusin na, mga kababayan, kung si PBBM ang most hated president in the Philippines, yeah? Bakit hindi nyo kayang pabagsakin? Diba? Bakit hindi nyo sugurin dun sa Malacanang? Kasi, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi yung mag-rally ka, tapos yung pinaglalaban mo nandun sa Malacanang. Yeah? Yung kalaban mo nandun sa Malacanang. Tapos nag-rally ka dun sa EDSA. Apakalayo. Diba? Oh, rockstar pala, sabi ni Wisely Mateo. Hello po. Maisog rally, binangaw kasi marami nang galit sa Duterte. Kaya nga, Sir Andres De Leon, di ba? Oh, di ba, biruin ninyo mga kababayan, kung halimbawa, galit kayo kay Marcos, doon kayo sa Malacanang mag-rally. Pasukin ninyo yung Malacanang. Kasi kung dyan kayo sa EDSA mag-rally, dyan kayo magngangaw-ngaw, wala pong mangyayari dyan. Anong aasahan ninyong pangyayari dyan sa EDSA? Pag mag-rally ba kayo ngayon, bukas makalawa na wala si Marcos sa Malacanang? Hindi naman. Diba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, baliktad po ang sinabi ni Pulong. Diba? Na most hated president si PBBM. Hindi mo ba alam, Pulong, na si PBBM ngayon ang inaabangan ng taong bayan na kung kailan kayo mabisto sa sindikatong binuo ng tatay mo? Yeah? Hindi niyo ba alam yan? Dilawan, kakamping loyalista at kapiranggot na DDS na hindi nga umabot 1,000 sa EDSA. Hindi nyo ba alam na ang investigasyon ni PBBM ngayon ang inaabangan ng taong bayan kung kailan mabisto ang sindikatong binuo ni Duterte noon? Yan ang katotohanan. Hindi nyo ba alam na excited na ang taong bayan na malaman ang conclusion at consequences diyan sa binuong investigasyon ni PBBM sa ICI? Ang taong bayan nag-aantayan. Kung hindi man kayo, kung hindi man lumusot ang impeachment trial ni Sara na kalkalin sa Senado, dito sa Independent Commission for Investigation na binuo ni PBBM, diyan makikita ng taong bayan. Oo. Diyan yan malaman ng taong bayan. Kasi mag-uumpisa yan eh. Kahit dyan sa impeachment trial ni Sara, kung itinuloy yun at hindi in-archive, ganyan din, tatagal din yun sa pag-imbestiga. Kasi isa-isahin yan eh. Isa, ngayon, araw na to, yung about sa bank account. Pangalawa, saan ginamit ang confidential fund. Pangatlo, sinong involved. Pang-apat, sino-sino ang mga kaalyado niya na dawit. Yun. Kaya dito, sa tinatawag na Independent Commission and Investigation, no, para sa binuo ni PBBM na ICI Commission, diyan yan ma-imbestigahan at makikita ng taong bayan kung kanino nagmula, saan nagmula, at sino ang pasimuno sa korupsyon sa Pilipinas. Totoo yan, mga kababayan. Napatunayan na po natin yan. Diba? Napatunayan na po natin yan, mga kababayan, kung gaano po kapalpak, no, ang Region 11. Actually, mga kababayan, Davao Oriental pa po yun. Nabisto po mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon na napakarami pong mga flood control substandard at ghost project ng DPWH doon. Saan po ba ang Region 11? Davao Region po yan. Di ba kababayan, minsan kapag sinabing Davao, baluarte ni Duterte. Kapag sinabing Davao, lugar ni Duterte. Ngayon, na may nasilip ang DPWH doon na ghost project doon sa Davao Oriental, ang sabihin ngayon ng mga DDS,
Hindi po yan kay Duterte. Davao City po siya. Di ba? Yan yung lagi ninyong isipin, mga kababayan. Di ba? Ang Davao City, kay Digong na Baluarte. Pero kapag nagyabang sila, kapag nagyabang sila, mga kababayan, buong region ng Davao, inangkin na nila na Baluarte ni Digong. Yan lagi niyong tandaan, mga kababayan. Itong mga putang inang DDS, kapag nagyabang yan sila, ang Davao, Baluarte ni Tatay Digong yan. Pero pag may problema sa parte ng Davao Region, itatanggi nila na hindi kay Digong yan. Yan kita ninyo? Nasilip ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang Davao Oriental sumabit at may mga flood control project na mga ghost project. Alam niyo ang sabi ng mga DDS, hindi naman Davao City yan Davao Oriental yan hindi naman sakop ni Digong yan. Yan, di ba? Pero pag nagyabang sila, Davao City kay Tatay Digong yan. Davao City, Davao, Baluarte ni Digong yan. Ganyan sila. Tapos ngayon, hinamon ni Pulong na dapat pinatay na lang daw ni PBBM si Digong kaysa welfare check. Actually, mga kababayan, kung wala kayong tinatago, kung wala kayong kinakatakutan patungkol dan sa kalusugan ni Digong, kung hindi kayo nagsisinungaling dyan sa totoong nangyari sa kalusugan ni Digong, dapat hindi kayo matakot kung sino ang bibisita. Dapat nga pabor sa inyo yan para makita ng taong bayan kung ano yung dinanas ni Digong, ano yung hirap niya dun sa loob. Para kung sisihin nyo man, kung sisihin nyo man si Pangulong Bongbong Marcos na nagpakulong kay Digong, magagalit ang tao. Kasi siyempre, yung mga DDS, kapag bumisita kay Digong, makita nila grabe ang sitwasyon ni Tatay Digong dito. Napakahirap pala ng sitwasyon niya. Hindi pala basta-basta ang sitwasyon niya dito. So, ang isipin agad ng tao, grabe kasama ni Marcos, demonyo talaga si Marcos, pinakulong niya si Tatay Digong na ang galing-galing na presidente nun, di ba? Bakit halos pinagbawalan nilang pumunta maskin ang PH Embassy sa Netherlands doon sa kulungan ni Digong? So, meron kasi silang tinatago. At bakit sinasabi ni Sara, ni Pulong at ng pamilya ni Digong na nasa peligro ang buhay ni Digong dahil sa sinasabing welfare check? Bakit? Diba, mga kababayan? Tanong ko lang. Diba? Tanong ko lang. Kung nasa peligro ang buhay ni Digong nang binisita ng PH Embassy si Digong sa kulungan sa ICC, ano po bang dala ng taga-PH Embassy? Nagdala ba sila doon ng karayom? Tinusok ba si Digong sa ugat, sa batok, sa dibdib, sa pisngi? Ina-acupuncture ba nila? Pangalawa, nagdala ba sila ng blade? Ginilitan ba nila ang liig ni Digong? Parang wala naman na. Pangatlo, may dala ba silang ice pick na sinaksak si Digong para paglabas nila patay na si Digong? Anong klaseng peligro ba yan? Anong klaseng panganib ba yan sa sinasabing welfare check? Alam nyo, sa totoo lang, mga Duterte, yung ugali ninyo at tawag dito, gawain ninyong kriminal, huwag nyong ibato sa ibang tao. Kayo lang yung mahilig pumatay. Kayo lang yung mahilig manira ng buhay. Kaya kung ang trabaho kasi ng Philippine Embassy, trabaho po talaga ng Philippine Embassy, ang silipin kung sino ang mga sakop nila. Si Digong Pilipino po yan, hindi po yan Chinese. So kung meron mang isang Pilipino na nakulong, karapatan po ng Philippine Embassy na puntahan kung saang lugar na bilong yung Pilipino na nakulong. Trabaho po ng Philippine Embassy yan. Diba? At pangalawa, mga kababayan, ang lakas ng loob ng mga Duterte na pagbawalan bisitahin si Digong, hindi nyo naman pagmamayari ang ICC. Nasa ICC na yan or sa pamunuan ng ICC kung papayagan nilang papasukin nila ang bisita or bibisita kay Digong o hindi. Wala kayong karapatan na diktahan ang ICC na pagbawalan. Kasi hindi ninyo pagmamayari ang ICC. Ang ICC is
Ang tawag dyan is legal. Tawag doon, may tawag dyan mga kababayan eh. Ang ICC ay hindi po siya political. Hindi siya politika. Ang ICC is, ang tawag dyan parang legal, may tawag dyan eh. Mga kababayan, ang ICC po ay kulungan po yan. Hindi po siya political group. Hindi siya parte ng political group, ang ICC. Siya po ay legal, may tawag dyan mga kababayan, nakalimutan ko eh. Basta, kayo na lang ang mag-isip. No? Ang ICC po ay hindi po siya miyembro o parte ng political. Ang ICC po ay nasa mga legal remedies. O legal groups po yan. At higit sa lahat mga kababayan, hindi nyo po dapat i-worry na at hindi nyo dapat sisihin si PBBM kung bumisita man ang PH Embassy sa kulungan ni Digong, Pulong at Sara. Bakit? Si Digong po ang nagbigay ng priority or nagbigay ng, di ba? Nagbigay po ng consent na papasukin ang taga PH Embassy ay si Digong. Kasi kung hindi pumayag si Digong, hindi naman yan makakapasok. Bakit pumayag si Digong? Ngayon pa nga lang sabi niyo si Digong nag-uulyanin. Bakit si Digong alam pa niya kung ano ang Philippine Embassy at kung sino ang bumisita sa kanya? Pangalawa, sabi nung nanay ni Sara na si Elizabeth Shimerman, pati yung anak ni Pulong na sino ba yung anak ni Pulong na kasama ng lola niya? Ang sabi ni Kaufman, si Digong daw ay hindi makakilala. Hindi daw marunong magtupi ng damit, ng unan, ng kumot, at hindi na daw alam kung anong gagawin. Pero, ang komento ng nanay ni Sara na si Elizabeth Shimerman, diba? Ay okay daw si Digong. Makulit nga daw eh. So kanino kami maniniwala? Mga kababayan, kanino kami maniniwala? Kay Kaufman? Or sa asawa ni Digong noon? Ang sabi ng nanay ni Sara na si Elizabeth Shimerman, okay daw si Digong. Makulit nga daw. Doon sa interview sa channel ni Alvin, Alvin Tourism, ang sabi ni Elizabeth, okay si Digong. Makulit nga siya, kwela nga daw eh. So bakit ang ipinakalat ni Kaufman ay hindi na daw nakakakilala ng pamilya? Sabi ni Carmen Lee, totoo ba Ken pinayagang umuwi si Digong? Naku ma'am, hayaan nyo na yan. Kung ano-ano na lang yung pinag-iisip ng mga yan. Wala na sa tingin ninyo mga kababayan, papayagan ng ICC si Digong umuwi. Saan siya uuwi? Sa Pilipinas? Paano siya ibalik ng ICC sa Pilipinas Philippines is no longer part of ICC. Ang ICC po mga kababayan, papayagan lang po niya ang isang nakaditin or nakaditine na personalidad kung mismo yung bansa ay miyembro ng ICC at mismo yung bansa ay pumayag or may consent na pabalikin si Digong. As long as hindi pumirma si Marcos, hindi makauwi si Digong. Yun po ang katotohanan. Huwag po kayo maniwala dyan sa pakalat nila na grant na daw yung nag-grant daw yung interim release. Hanggat hindi pumirma si Marcos, hanggat hindi pumunta si Kaufman sa Malacanang, makipagdialogo kay Marcos, makipag-sit ng meeting one-on-one, hindi po si Digong mauwi sa Pilipinas. Yun po ang katotohanan. Ulitin ko mga kababayan, si Kaufman po, abogado. Ang trabaho ni Kaufman, abogado. Kumikita siya sa pagiging abogado. Ngayon, kung hindi siya gagawa ng paraan na ikakatuwa ng mga supporter ni Digong, matanggal siya or else mawalan pa siya ng kita. Sino bang hindi gagawa mga kababayan? 'Di ba? Yung 3 counts siguro sinasabi nila. 3 counts of murder. Tapos papauwiin? Inilabas na nga. So ito, sunod, mga kababayan. Ito matatawa kayo dito, mga kababayan.